kung papansinin mo, nagawa na natin yung offsetting. Tama? Kasi offsetting ng sobra, offsetting ng kulang. Yun talagang madalas. Pero ngayon kasi hindi na. Wala na siyang ka-offset. Tama ba? Mas yung mga items. Oo. Saan tayo nagkakaroon ng problem? Kasi okay pa yun eh. Nadedepensahan ko yung offsetting eh. Kasi, same item, same packaging, pero different lang sila ng, may pinagkakaiba lang sila ng size. Pero masaklan kasi wala siyang ka-offset eh. Paano ko siya dedepensahan? So tingin nyo, paano nyo kung matutulungan sa bagay na to? Kasi ito, paano na to, papunta na ng HR. Hindi talaga siya binibigay. Kasi sinusolusyonan ko talaga siya. Kaya lang, kayo natatanungin ko, ano pa yung magandang gawin natin para maiwasan natin? Kasi, nag-check ako ng gate, nakita ko na ma-identify mo. Ma-identify mo yung error. Double check mo. Saan tayo nagkakaroon ng problem? Kim? Ay, gani. Kim. Ay, napakailangan. Suggest ko. Sa tingin nyo, at sa tingin mo atin Jen, Wala akong masabi sa kasi may checker 1 time, may checker 2. Kung na-check ni 1, mapipicture ni checker 2. May babangga niya. Kaya lang, may lumulusot pala eh. Ito yung memo na mabasahin ko para sa inyo. Okay. Procedure and sanction. Pagdating kay offsetting, use to correct discrepancy without formal item movement but subject to disciplinary action. First offense, verbal warning. No? 1 to 3 SKU per TDL. Warning lang yun. 1 to 3 quantity per SKU. So, ibig sabihin, sa isang TDL, dapat 3 beses ka lang may error doon. No? Tapos, sa isang SKU, sa isang barcode, dapat hanggang 3 lang ang pagkakamali mo. Hindi na ka pwede sumama doon. Okay? Ulit. Sa isang TDL, dapat 3 item lang or barcode ang pwedeng magkaroon ng error. Pagdating sa bawat barcode na item na yon, dapat 3 piraso na ang hangganan mo. Hindi ka na pwede sumobra doon. No? Okay? Ito,